Anyway, so marami tayong iniisip, marami tayong agam-agam sa buhay. At kayo mismo, alam ko, meron kayong mga sitwasyon kung minsan, o siguro madalas, hindi tayo mapagkatulog. Di ba? May mga ganung bagay na ayaw nating matulog ng maayos. Hindi natin makuha yung ating tulog. Hindi dahil uminom tayo ng Coke Light, kaya hindi tayo nakatulog. Okay, marahil, lahat tayo, pag binanggit ko na hindi tayo nakakatulog minsan, magsasabi kayo ng oo. Ano po ba ang normal na dahilan bakit karamihan sa atin dumaranas ng hindi maayos na pagtulog sa gabi? Ano ang maaari ninyong isipin? Bakit hindi kayo mapagkatulog? Marami nga kayong iniisip. Probably, maraming iniisip ang tao. Now, again, depende po na kung ano yung iniisip nyo. At kung minsan, napansin nyo ba, kahit napakatahimik ng paligid, tahimik, parang walang ingay, subalit ang ating kalooban ay punong-puno ng ingay. Maingay ang ating naririnig at hindi yung katahimikan na pumapatnubay sa paligid natin. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kung tatanggapin niyo yung sasabihin ko, ito yung panahon at sitwasyon. Wait lang po, antayin natin si Sister Higlo. Okay na, brother po. Okay, kung tatanggapin natin mga kapatid sa panahon natin ngayon, ang ating sitwasyon ay sitwasyon, panahon ng mga punong-puno ng pag-aalala. At sa ayaw at sa gusto natin, ang panahong ito na punong-puno ng alala, ang pag-iisipin nyo, yung worries natin, para siyang anino. Kung di ako nagkakamali, para siyang anino na laging kasama natin saan man tayo pumunta. Di po ba? Para siyang anino. At sa madaling salita, sumusunod siya sa inyo. Sa trabaho, sa paaralan, sa bahay, sunod siya ng sunod sa inyo. Sa financial, may worries. Sa health, may worries. Saan pa? Siguro kahit sa ating magiging kinabukasan, nag-aalala pa rin tayo bilang isang ordinaryong tao. Pwede niyong isipin, o minsan iniisip ko ito, kapag merong namatay, nakaburol siya. Napansin niyo ba? Pagkatapos niyang ilibing nung namatay, mga ilang oras lang, yung mga nag-iiyakan, babalik na yung halakhak. Magtatawanan na sila. Ay, may kausap pa si Sister. Ano pa? Ay, okay. So, ibig sabihin, pagka ganun yung sitwasyon, ano yung nararamdaman natin? Kamamatay lang, nag-iiyakan pagkatapos, magtatawanan na sila. Makakalimutan na yung namatay. Babalik na sa normal yung buhay ng mga tao. In reality kasi, marami mga tao ngayon nagtatago sa pamamagitan ng ngiti. Nakatago sila. Akala nila wala silang problema. Pero ang katotohanan, ang kanilang karamdaman ay punong-puno sila ng bigat sa kanilang katawan. Punong-puno ng kabigatan ng kanilang isip. At hindi natin ito may tatago. Maging tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo makakaligtas sa pagkakataong ito. Tayo na mananampalataya, Kristiyano, minsan, napakabilis nating mag-alala. Minsan nauna pa yung pag-alala kaysa sa praying sa prayer. Kristiyano na yan. Nauuna pa yung worry kaysa sa prayer. Subalit, sa talata po na ating pag-uusapan ngayong umaga, pag-uusapan natin ngayong umaga na si Apostol Pablo na isang taong nakabilanggo habang sinusulat niya itong liham na ito na ating pag-uusapan, ang kanyang puso ay punong-puno ng kagalakan. At sa kanya pa nanggaling ang utos. Ang sabi niya, kahit siya'y nakabilanggo at malungkot ang kanyang sitwasyon, subalit magalak kayo, sabi niya, at
huwag kayong mag-alala. O sa Tagalog, huwag kayong mabalisa. Yun ang kanyang mensahe. Utos pa yan ng ating Apostol Pablo na kung tutusin, parang imposible. Nakakulong, tas magbabanggit siya ng huwag kayong mabalisa. Now, sa unang tingin, marahil magtatanong kayo, posible ba yon na ikaw ay punong-puno ng problema and yet ang mensaheng ibibigay mo sa kapatid mo ay huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-alala. Sasagot ka, paano ako hindi Hello? Yun. So, ulitin ko. Paano kayong hindi mag-aalala kung ang panganib ay totoo? Ang problemang pinansyal ay totoo din. At yung karamdaman natin, reality, totoo rin. Lahat tayo nagkakaroon ng sakit. At iba pa mga problema. So, ang buhay talaga ng tao ay parang kakambal niya yung tinatawag nating pag-aalala sa buhay. Now, sa unang tingin, pwede nating itanong yon. But then, ngayong umaga, pag-usapan natin ang mahalagang katotohanan tungkol sa kapayapaan ng Diyos na binanggit po sa talata nating pag-uusapan ngayon. Samahan niyo akong basahin ang aklat ng Pilipos, talatang 4, kabanata 6 hanggang talatang 7. Kabanata 4, talatang 6 hanggang talatang 7 ng aklat ng Pilipos. Liham to ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Dahil sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Aming Diyos sa langit na makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga ng may puso ng pagsamba at pagpapakumbaba. Salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob at sa pribilehong makalapit sa inyong presensya. Panginoon, nandito kami, dala-dala ang ibang bigat, pag-aalala at mga iniisip sa buhay. Ngunit ngayong ito, sa panahong ito, Panginoon, at sa sandaling ito, hinihiling namin na tulungan mo kaming ipahinga ang aming mga puso sa iyo. Buksan mo ang aming isipan sa iyong salita na manggagaling po sa talata na aming bubuksan at pag-aaralan. Paunawa mo po sa amin ang tunay na kahulugan ng panlangin na may pasasalamat. Hayaan mong maunawaan namin kung paano ang iyong kapayapaan. Ang kapayapaang ito na hindi kayang abutin ng aming pag-iisip, ang siyang magbantay sa aming mga puso, sa aming mga pagkalito, pagkabalisa, mga takot na nangyayari po sa totoong buhay sa amin, Panginoon. Patnubayan niyo rin po kami na hindi maging hadlang sa aming pakikinig ang mga bagay na ito. Punuin mo po kami ng pananampalataya habang inaantabayanan din namin ang mensahe na nais mong ibigay sa amin. At dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ako na bilang instrumento sa pag-aaral namin ngayong umaga. At sa oras na ito, hinihiling ko ang lahat sa panalangin, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Now, sa katunayan po, konting historical background lang. Siguro around 60 to 62 AD nang maisulat itong liham ng mga taga-Pilipos ni Apostol Pablo. At ito'y sinulat niya habang siya ay nakabilanggo. Bakit siya binalanggo? Siguro alam niyo na yung kwento, no? Sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng napagkamalan siya na nagpapakalat ng ibang pananampalataya doon sa panahon na yon sa Roma. Ang Rome ay nasa Europe natin sa panahon ngayon. The same thing with nung panahon na yon, continent siya ng Europe. Bagamat siya ay nakabilanggo, pero nakikita nyo, ang kanyang sulat, wala kayong makikitang bagabag o lungkot na pag-aalala. Madalas, ang kanyang binabanggit ay ang salitang, rejoice, magalak kayo, huwag kayong mabalisa. Kagalakan, at nakikita natin itong liham na ito na talagang meron siyang katiyakan na meron siyang Panginoon, meron siyang Diyos na nagbabantay sa kanyang buhay. At ito'y kabaliktaran, mga kapatid, ng inaasahan ng normal na tao.
sa mga nasa ganitong sitwasyon. Yung mga taong wala sa Diyos, kabaligtaran yan. Hindi yan masaya, malungkot yan, at hindi mo maipipinta ang kanyang muka. Now, sa katotohanan, ang Church of Philippi, kung lalagyan natin ng scale, sila lang yung simbahan o grupo ng mananampalataya na nakaabot talaga sa pagkakaroon ng malagong pananampalataya. Lumago talaga sila sa Diyos. At kumpara mo sa mga Korinto, sa Efeso, sa Roma, medyo sumakit ang ulo ni Apostol Pablo sa pagbabantay sa kanila compare sa Pilipos, dahil ang mga taga Pilipos ay talagang umahon sila, umapit sila, naging matatag sila sa pananampalataya nila at pananalig sa salita ng Diyos sa Panginoong Hesus. Hindi sila bumaliktad. Naging tapat sila. At sa katunayan, sila lang yung tumutulong kay Apostol Pablo nung siya ay nagkaroon ng problema. Yung iba, mga natakot. Ganon din naman ang panahon ng Panginoong Hesus. Nung dinakip na ang Panginoong Hesus, nasan yung mga ibang apostol, di ba? Nangamagtago, nangatakot sila, nawala sila. At the same thing with this situation kay Apostol Pablo, na ibang mga dapat ay tutulong sa kanya ay hindi niya na nakita. Ang maganda pa rito, bagamat tumutulong yung mga taga-Pilipos, sa kabilang banda, meron din silang pagsubok na dinadanas. Meron silang tension sa loob ng kanilang pamumuhay. Meron din mga tension sa pang-araw-araw nila sa labas ng kanilang buhay, lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Kumbaga, anuman ang kanilang suliranin, sa gitna pa rin ng kanilang paniniwala, ay hindi nila hinahanaang manaig sa kanilang buhay ang pag-aalala. At dahil nga dito, napakalakas ng paalala ni Apostol Pablo na kayo'y manatiling matatag sa Panginoon. Ang aklat pong ito, itong Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang talatang 7, morally, pwede natin sabihin ito ay bahagi ng pastoral instruction para matulungan umarap sa mga pagsubok ng buhay. Sa atin po, pastoral instruction ito'y utos. At pag meron kang problema, hindi ka dapat mag-alala. But the reality, ang sabi doon ay sa pamamagitan ng pananalangin, ikaw ay magpasalamat. Now, contrast din po ito doon sa sumikat na kanta ni Bobby McFerrin, kung natatandaan ninyo. Yung dating ng kanta ay medyo fatalism, no? Don't worry. Anong sagot? Mukhang tama yun kasi katulad din ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang problema. In realidad, para siyang inevitable yung event na inaabangan mo. Parang sariling effort din yung kilos pagka ganun sinunod mo. Ang tawag po doon is fatalism. But sa totoo lang, merong theological fatalism na mas akma, as matama doon sa ating pag-uusapan. So, mali po yung kanta na yon, sapagkat ang sabi ng Diyos, ang pasasalamat may kasamang panalangin. Now, sa kabila po ng si Apostol Pablo ay nasa kulungan, sa kabila ng siya ay walang kontrol, walang kasiguraduhan, hindi niya alam kung tama yung kapalaran niya o magiging maayos, nagsabi pa rin ang Apostol Pablo na ang kapayapaan ng Diyos ay kanya mismong nararanasan sa loob ng bilangguan. Ang kapayapaang ito ay higit pa sa anumang pangunawa mayroon ng tao. At yung kapayapaan na yun ang nagbabantay sa kanyang puso at isipan na magpatuloy sa pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kung may isang bagay na totoo sa atin ngayon, o ito'y realidad, wala itong iba kundi ang worry, pag-aalala. Napakadali natin mag-alala. May tumubulang bukol sa katawan mo ngayon. Sigurado hindi ka na mapagkakatulog. O kaya nabalitaan mo natatanggalin ka sa trabaho. O kaya bumagsak ka sa mga estudyante, sa exam. Or narinig ko yung anak ni Sister Archie Carmela na overwhelmed siya sa trabaho. Graduating po siya, no? Ay, hindi pa. Next pa. Second year. Pero nakikita niya yung parang, kasi pag overwhelmed, parang kakabahan ka, hindi mo malaman kung anong gagawin mo sa dami ng gagawin mo sa eskwelahan. But then again, hindi yun excuse para tayo ay hindi magpatuloy sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Dapat ay alam natin ang mga bagay na ito na ang kwento dito ni Apostol Pablo, parang hindi niya tayo iniiwanan ng isang mensahe na sinasabi niya ang Diyos ay isang manghuhula.
ng ating kapalaran. Hindi po siya ganon. Maliwanag ang kanyang simula sa kanyang tagubilin sa unang bahagi ng talata. Huwag kayong mabalisa. Kaya kung meron kamang, tinatanong ko po kayo, parehas tayo, meron tayong bigat ng mga pinagdadaanan ngayon, tignan natin itong unang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Malinaw kasi yung utos. Point 1, ito'y utos. Huwag kayong mabalisa. This is a replacement sa anxiety. Itong talatang ito. Well, yung iba, binabanggit yan, pero hindi ko nakikita sa buhay nila kasi hindi sila nagtitiwala. Replacement ito. Sa worry natin. Trust. Huwag kang mabalisa tungkol saan? Sa lahat ng bagay. Yung mga babae dati, pag nagsobra ng edad, kinakabahan sila, baka hindi na sila makakapag-asawa. Ganoon din naman yung karamihan sa mga lalaki ng mga panahon na yon. O kaya pag malapit ka ng gumraduate, kinakabahan ka kung makakapasok ka sa trabahong gusto mo o hindi. Now, magpatuloy tayo mga kapatid. Hindi po ibig sabihin kasi nito na bawal kang magkaroon ng concern o mag-isip sa sitwasyon mo pag sinabing huwag kang mabalisa. Now, my point is, sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay huwag nating hayaan na lamunin tayo ng kaba, ng takot. Kasi gano'n na nangyayari sa sitwasyon ngayon. Nakokontrol sila ng kanilang emotion, kinakabahan sila, at hindi na sila mapakali. Wala kasi sigurong orientation sa banal na kasulatan. Baka ang napapakinggan nila yung mga sinasabi lang ng mga nag-TikTok o kung ano man yung mga sinasabi ng influencer na naririnig nila na normally, lahat naman ng influencer na nakikita nyo sa YouTube ay human's viewpoint. Bibihira yung talagang merong divine incentive na nakikita natin sa mga nagsasalita. Unless nag-aaral siya ng banal na kasulatan. Pero kadalasan, katulad nga nung kanta na Don't Worry, Be Happy, hindi ka matutulungan nun. Ilalagay ka nun sa kawalan kung tutuusin. Ano yun, tatawa ka na lang habang panahon, hindi mo isipin yung problema mo. Ang huwag kang mabalisa, ang concern niya is mag-isip ka at huwag kang magpapakain sa takot. Kasi mas malakas ang Diyos, mas makapangyarihan siya. Kahit pa anong problema yan, kahit pa gaano kabigat yan, pag ang pinag-uusapan ay kapangyarihan ng Panginoon, kapag siya magtatalaga, tutulungan tayo ng Diyos. Kasunod ng pagtulong na ginawa ng Diyos, meron pa siyang pasubali. Sabi ng Apostol Pablo, huwag kang mabalisa. Sa halip, may pasubali siya. Ano sabi niya? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Diyan po sa program nyo, niligyan ko ng color yellow yan para may highlight, makita nyo. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong problema. So, doon sa talata, kaagad, kung isipin mo, meron ka nang ipapalit sa worry. Di ba? Hindi ka kasi mag-aalala. Meron palang binigay ang Diyos na pampalit doon sa worry. Ano yun? Hihingi ka sa Kanya ng inyong mga kailangan. Itataas natin agad sa Panginoong Diyos ang anumang mga bagay na bumabagabag sa atin. So, hindi lang malaking bagay. Kasama yung mga simpleng bagay, lahat, kasi sabi doon sa talata, lahat ng kailangan natin. Sapagkat, pag pinag-usapan natin ang Panginoong Diyos, listen to this, walang malaki, walang maliit, walang simpleng problema sa Diyos. Kapag ito'y dinulog mo sa Kanya, sasagot siya, tutugunan ka. Kung ano man ang iyong problema, gaano man kabigat ang iyong problema, I believe na experience niyo sa buhay ninyo. Lumapit na kayo sa Diyos nung kayo hindi mabuhat dahil sobrang bigat ninyo, gumaan ang inyong pakiramdam. Come to me, all of you who are heavily laden, I will give you rest, sabi ng Diyos. The question is, paano po natin dadalhin sa Diyos yung ating kahilingan? And the answer is, magsasabi ka sa Kanya. Makikipag-usap ka sa Kanya. We call it petition. Okay, magpipetition ka sa Diyos, magre-request ka. Or yung tinatawag nating supplication. Lalapit ka sa Diyos at diretso kang hingi sa Kanya. Sasabihin mo ng buo kung ano ang iyong kailangan. Meron kasi dating nagturo ng structure na acrostic. Ang tawag niya ay ACTS.
A-C-T-S, acts. Sabi niya, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Nasa huli yung supplication. Nung nakinig ako sa isang pastor, sabi niya, cats, pusa naman. Confession, tama naman. Adoration, supplication, and thanksgiving. Nasa dulo yung thanksgiving. Oh, cats, thanksgiving, supplication. Now, ang tama is cas, confession, adoration, supplication, and thanksgiving. Pag nahingi mo na yung kailangan mo sa Panginoon, magpasalamat ka. Marami kasi sa atin, mga kapatid, mali ang sinasabi natin sa Diyos kapag tayo ay nanalangin. Bakit mali? Kasi ang binabanggit natin sa Diyos, yung problema, hindi yung kailangan mo. Definitely, ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingan. So, pag lumapit tayo sa Diyos, huwag na kayo magbabanggit ng problema. Namumroblema ka na nga doon sa problema mo, tapos babanggitin mo pa sa Diyos kung ano yung problema mo. And tignan niyo yung character ni God. He knows everything. Omniscient siya. Alam niya lahat ng iyong kailangan. Definitely, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kailangan ko po nito. Huwag naman kayong very, I want it now. Huwag naman gano'n. Pero kasing iba. Pero, definitely, pwede mo sabihin sa Kanya. Ako, minsan, gano'n ang trato ko sa Diyos. Dahil yun ang paniwala ko sa Kanya. Now, depende dun sa baggage na dala mo. Kung kasalanan yan, syempre, hindi mo kaagad mahihingi yung tugon yan. Patatawarin ka. Pero dadaan ka sa disiplina para mo ma-receive yung Kanyang sagot. But kung nakikita mong wala ka talagang ginagawang masama, wala kang kasalanan, meron kang problema sa harap ng Panginoon, malinis ang konsensya mo, right there and there, you can ask God kung anong kailangan at gusto mong gawin. Pagkakaloob niya yan sa iyo. Kahit na may sumubok sa iyong tao na inaway ka, wala ka lamang ginagawa sa kanya. Kahit na merong nawalang bagay sa iyo na hinahanap mo, hindi makita, ilalapit mo yan sa Diyos. Meron kang nararamdaman, ilalapit mo yan sa Diyos. Huwag babanggitin ang problema, ang ilalapit mo sa Diyos ay ang kailangan natin. At pagkatapos, anong susunod natin gawin? Pagka naisabi natin sa Panginoon ang ating kailangan. Ano yung huling-huli? Pasalamat. Thanksgiving. Ano ba ibig sabihin kapag tayo magpapasalamat? Papasalamat kasi, ito yung uri ng puso. Puso na totoong nagtitiwala sa Diyos. Kaya ka nagpapasalamat. Actually, hindi mo pa nga nakikita yung sagot, pero nagpapasalamat ka na eh. Diba? Hindi ka tulad ng tao, nagpapasalamat pagka natanggap. Sa Diyos, advance. Now, take a look closely sa sitwasyon. Gusto ba ng Diyos na meron siyang utang sa atin? O advance siya magbigay? Ayaw niya magkautang sa atin? Hindi ko alam sa inyo, pero ako ganun ko siya tinitignan. Advance ang Diyos kung anong pangangailangan mo, ipagkakalob niya in advance. Kaya nga minsan, yung mga material things, hindi ko sinasama minsan sa prayer. Kasi I know in reality na ibibigay yan ng Diyos sa'yo. Ang aking pinagpe-pray na kailangan ko ay strength. Kasi mahina ako. Pagka nakapanood ako ng isang pelikula tungkol sa medical, minsan hindi na ako nakakatulog. Magsasabi lang ng, ito yung nangyayari kapag ang isang tao ay malamig ang paa. Minsan lumalamig yung paa ko. Ba? Hindi ako mga ganon. May kahinaan tayo. Kaya ang sinasabi ko sa Diyos, tulungan mo akong maging matatag, Panginoon. Kasi may mga bagay na kaya ko naman. Kaya ko nga hindi kumain ng isang araw eh. Malakas ako doon, wala mangyayari sa akin. Pero yung iba, hindi na kaya yun. Tignan yung katabi nyo. Sabay gano'n. The point is, pagka kayo nagpasalamat, kahit hindi niya pa natanggap, yun ang ibig sabihin nun, matatanggap mo siya. Huwag ka magdalawang isip na hindi mo siya matatanggap. Now again, clarification po. Bakit pasasalamat? Kasi it is based on God's character. Ano ba ang Diyos? Ano ba ang condition ng buhay mo at kalagayan ng Diyos? Iba siya, di ba? Sa verse 6 kasi, sabi po doon,
ang pagtawag sa atin na ihinto ang mga nakasasakal na pag-aalala at saka yung mga malalalim na bagay na pumipigil sa'yo para hindi ka magpasalamat, yun ang nangyayari sa tao. Yun ang binibigay ng tao sa Diyos. Pero in realidad, kung magpapasalamat ka, pag kaming verse 6, tignan mo ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Pagkapag-ibig, hindi niya hayaan ang sino man sa atin na mapapahamak. Maliwanag yun sa mga talata ng Biblia. Hindi nga tayo pinahirapan ng Diyos, siya yung naghirap. Pero ang ginagawa nating mga tao ngayon, bakit tayo hirap na hirap? Sarili nating mga desisyon kung bakit tayo nahihirapan. Sarili nating kilos kung bakit tayo nagkakaproblema sa buhay natin. Kung mayroon tayong tamang pananampalataya, ang Diyos ay totoong kikilos at totoong tutugon. Tignan niyo yung problema ni panahon ni Moses sa Red Sea. Alam niyo yung kwento, di ba? Nasarado yung parang dead end sila. Mukhang dead end kasi hinahabol sila ng mga taga-Ehipto at nanghina na sila. Pero ang sabi ni Moses bilang instrumento ng Diyos, magpakatatag kayo, makapangyarihan ng Diyos. Maniwala tayo sa Kanya na tayo ililigtas. What happened? Nahati ang dagat na dapat block sa kanila yun, harang para mahuli sila. Nahati ang dagat, nakadaan sila, at nung nakalagpas sila, bumalik ulit sa maraming dagat, di na sila mahabol. At may mga nalunod pang mga ibang sundalo. Dapat tumatatak sa isip ng bawat tao yan hanggang ngayon sapagkat kung ang utos ay huwag tayo mag-alala, hindi dapat talaga tayo nagkakaroon ng pag-aalala sa buhay natin. Sakit man yan na nasa sayo, karamdaman na sasabihin, sinabi siya ng doktor na ang taning sa'yo ay 2 linggo ka na lang. Gagamitin mo yun. Don't worry, be happy. Sa totoo lang, pwede mong gamitin yun. But, of course, nasa pag-iisip mo yun, mga kapatid. So, kung ang utos sa atin ay huwag mag-alala, paano natin ito gagawin? Kung huwag mag-alala. Mahirap kasi sabihin, huwag kayo mag-alala, huwag kayo mabalisa. Pero, hindi naman naintindihan ng mga tao kasi hindi na alam kung ano yung paraan para ito gawin. It will never come from our own strength. Hindi siya manggagaling sa atin. Lahat yan kaloob ng Diyos. Kailangan natin magbigay ng tiwala sa Diyos. Wag tayo ang natataranta. Bayaan natin ang Diyos ang mataranta para siya ang mamroblema sa problema natin. Hindi po kasi ito sariling lakas natin, bagkus ito'y paraan ng Diyos. Now, tignan natin yung mga paraan ng Diyos kung paano natin iakma yung ating buhay sa Kanya. Number 1, dyan sa inyong lesson, meron tayong tinatawag na paraan, no? Binigay niya, nananalangin, magpipetition, at magpapasalamat. The right replacement for worry. Now, ano ibig sabihin ng paraan ng Diyos na binabanggit dito? Of course, ito yung style ni God, no? Estilo ng Diyos ito na tumutukoy ito, itong pagkilos na ito sa pamamagitan ng kanyang sariling kilos. At ang pagkilos ng Diyos, iba kaysa sa kilos ng mga tao. Number 1, paraan ayon sa kanyang karunungan. Ang paraan ng Diyos, tandaan niyo maigi, ay hindi paraan ng mga tao. Ang karunungan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa karunungan ng tao. Mas malalim ang karunungan ng Diyos, mas mataas ang kanyang plano kaysa sa mga plano na ating ginagawa at hindi natin talaga siya maintindihan. Ano pong sabi sa talata? Sa Isaiah 55, verse 8 and 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking paraan ay higit kaysa sa kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. My thoughts are higher than your thoughts. Makahirap yun. Kaya kung ganun yung premise, ganun yung sinasabi ng Diyos, all we need to do is to trust Him. Lord, bahala ka. Mas mataas ka pala. Mas marunong ka sa akin. Bakit ako gagawa ng paraan? You know better kaysa sa paraan ko. Pangalawa, ayon sa kanyang panahon, kasi dito nagkakaproblema yung mga tao. Minsan gusto niya, ngayon na. I want patience na. Hindi pa pwede yun.
Sa Ecclesiastes 3:11, inangkop niya ang kanilang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binibigyan ng pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Mga kapatid, ang Diyos ang nagtatakda ng tamang oras ng pagkilos. Isa pa, kailanman ang Diyos ay hindi malilate. Laging eksakto ang kanyang timing sa pangangailangan natin. Kailangan natin ito ngayon, pagkakaloob yan ng Diyos. Kung hindi mo kailangan yan, hindi yan ibibigay. Huwag kayong magmadali. Maraming bumabagsak dito. Gumagawa ng sariling paraan, gumagawa ng sariling effort, kilos, at the end, frustration ang kanilang buhay. Paraan na ayon sa kanyang kalooban at hindi sa ating kagustuhan. Ang ginagawa niya ay laging ayon sa mas mabuti kahit hindi natin agad makita. Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-ibig upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, hanggang kailan tayo magtitiis na susunod sa takbo ng daigdig? Kahit sabihin na natin tayo mananampalataya, na-impluwensyahan pa rin tayo ng trend ng mundo. Yun pa rin ang ating pinairal sa ating pamumuhay. Ang simbahan, kita nyo, parang baliktad. Ang naka-impluwensya, yung daigdig dinala sa simbahan. Imbis na yung simbahan, kung ano yung laman ng simbahan, yun ang dadalhin sa labas, baliktad. Nakakita ko ng simbahan, ang kulay ng pintura itim. Mas marami daw pupunta pag itim ang pintura ng simbahan. Tapos yung ilaw, strobe light, yung parang patay sinde. At meron pa silang gate na may nagbabantay, 2 clowns nagpapaikot nung bola. Yung pala, church pala yun. Naalala ko nung college ako, meron akong ganun na kitang Greek word pa yung pangalan ng kanilang fellowship. Well, anyway, baliktad. Bakit sila ang nahahatak ng mundo? Maski sa tugtog, minsan ganun din ang nangyayari. Hindi nila ma-filter yung laman ng kanilang mensahe ng music sapagkat impluwensya ng mundo ang kanilang hinahatak sa church. And sooner or later, alam niyo ba nangyari sa Europe ngayon? Hindi na sila naniniwala sa mga Kristiyano. Yung mga simbahan, tignan niyo sa YouTube, ginawang bar. May table, may tikang order, ginawang mall, ginawang gano'n yung mga church. Ang gaganda ng mga church, yung malaking church. O konti na lang halos talaga ang naniniwala sa Panginoon. Kasi nga, kalooban nila yung sinusunod, hindi kalooban ng... O meron pang isang church, ginawang circus. May palabas doon sa kanilang bulwagan. Paraan, number 4, na nakabatay sa kanyang kapangyarihan at hindi sa kakayahan ng tao. Jeremiah 2 verse 17, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoon, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Remember this, mga kapatid. Hindi limitado ang Diyos para sa kailangan natin, sa resources natin. Hindi rin siya limitado sa koneksyon. Hindi rin siya limitado sa lahat ng uri ng kakayahan. Everything kayang gawin ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Number 5, paraan ng mga layunin. Merong layunin kasi yung sa Diyos, yung sa tao wala Romans 8:28, sabi dito, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang lahat ng nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good. Remember the first phrase, all things. Lahat ng bagay, masamang bagay, mabuting bagay na nangyayari sa iyo, lahat ay nagkakalakip-lakip. Para saan? Sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So may nangyari sa iyo hindi magandang bagay, kalooban yan niyang Diyos, huwag kang magreklamo. Merong sigurong bagay na dapat ituro sa iyo o dapat matutulan mo, kaya nasa sa iyo ngayon yan. Bakit kami karamdaman? Probably, pwede ring disiplina yan para matutunan mo rin na hindi mo na yan gagawin ulit. Ganun lang naman ang pagbasa sa kalooban ng Diyos Hindi mo siya pwedeng kontrahin Ang mga daigdig ngayon, nagkakaroon ng gera. Laban dito, palakasan ng mga kagamitan pangdigma.
Pero at the end, sino bang mananalo? At saka yung naglalaban, matatapos ba yan pag walang susuko? Of course, hindi. Kailangan may magtaas ng banderang puti para ibig sabihin, suko sila, talo sila. Tayo, nakikipag-away tayo sa Diyos. Kaya hindi matatalo ang Panginoon Ibig sabihin, pinipilit ng tao, nalampasan ang kalooban ng Diyos. Sooner or later, makakita na kayo ng hotel sa space, sinisimulan lang gawin yan. Hindi ko alam kung magkano pamasahe dyan. Si Elon Musk ang produkto niyan Sinisimulan nila, nag-research na sila Anyway, ano kayang taas ng ilang floor? Mga bagay na kamangha-mangha, pero pwede naman sirain din ng Diyos. Kaagad yan, napakabilis. Now, sa konteksto po ng ating aklat na Filipos chapter 4, verses 6 and 7, ang paraan ng Diyos ay, kapag tayo nag-aalala, ang ibig niya sabihin, pag narinig mong huwag ka mabalisa, pinapatatag dapat tayo. Dapat nagiging matatag tayo. So, yung paraan niya, dapat hindi pag-aalala. Papalitan natin ng panalangin na may pasasalamat. At kapag nahagip mo na yung proseso, nagka-problema ka, nanalangin ka, hiningi mo yung sagot, nagpasalamat ka, anong resulta? Magiging payapa ang isip mo. O maraming mga tao ngayon, hirap na hirap makakuha ng kapayapaan. Remember this, tandaan niyo po ito, ang pinakamaganda o pinakamalupit na blessing na makukuha natin sa Diyos, peace of mind. Kaysa sa material. Payapang isip. Ano po ibig sabihin? Kasi hindi natin kayang gumawa ng kapayapaan. Di ba? Kaya ba natin? Kahit na gandahan natin ng ambience na ito para magmukhang peaceful, may manggugulo pa rin. May mang-iingay sa labas. Ang Diyos lang ang gumagawa ng totoong kapayapaan. At hindi ito basta peace of mind o sabihin natin, relax lang. So kasing kapayapaan ito ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Hindi ito galing sa tao. At hindi rin ito nakadepende sa sitwasyon. All account belongs to His presence. Presensya ng Diyos, mga kapatid. Tignan nyo, anong sabi ng mundo kung nakikinig kayo? Magiging payapa daw ang mga tao kapag naayos ang problema. Ganyan ang sabi nila, no? Kailan maayos ang problema ng mundo? Sa anak nyo lang, meron bang araw na payapa? Sana, no? Kahit isang araw man lang sana payapa. Lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo at nagkakalat yung isa, sinusuot yung kamay sa electric fan, kung ano ang ginagawa. Bisa tinatapon yung pagkain, kalat-kalat. Pagdating mo, maglilinis ka, naguguluhan ka. Naalala ko si Pastor, sabi niya, payapa ako, kahit na nag-aaway yung mga anak ko, 11 yung anak Dadaan lang, hindi pinapansin. Hindi naman yun Ibig sabihin, gagawin mong payapa, isip mo, hindi mo titignan yung sitwasyon. Sabi kasi ng mundo, magiging payapa ang daigdig kapag naayos ang problema. Pero, tignan nyo, anong sabi ng Panginoong Diyos? Magiging payapa ang mundo, or, let me put it this way, magiging payapa tayo, kahit na hindi pa naayos ang ating problema. Naniniwala ba kayo doon? Pwede ka maging payapa, pwede ka magkaroon ng peace of mind kahit meron kang problema, may baggage ka sa katawan mo. Kasi ito yung kapayapaan. Okay. Ito po yung kapayapaan na sabi ko kanina, hindi kayang abutin ng isip ng tao. My thoughts are higher than your thoughts, sabi ng Diyos. Kahit nga ang pinakamatalino ay hindi ito kayang ipaliwanag. Hindi nila ito masolve. Hindi nila ito ma-figure out. Itong kapayapaan nito, paano na ito nagagawa ng mga naniniwala sa Diyos? Hindi nila ma-resolve. Hindi nila matuntunan ng tamang sagot. Kasi nga, God's thoughts are higher than
man's thought. Pinag-aaralan po natin to sa Bible study. Ano yung God's thought? Theology. Ano yung man's thought? Anthropology. Logic ng tao. Iba yung logic ng Diyos, mas mataas kaysa sa logic ng tao. Ito ang kapayapaang mararamdaman natin kahit na meron kang kaba. Iba eh. Diba minsan kinakabahan ka pero payapa pa dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Ito yung katahimikang dumarating kahit may bagyo. Tahimik ka pa rin. Ano ba ang sabi kasi ng talata? Tuloy natin. Siya ang mag-iingat. Siya ang mag-iingat. Ang salitang mag-iingat, siyempre, para siyang guard, no? Bantay. Sa military term ng pag-aaral. Isang picture ng isang sundalo na nagbabantay sa pintuan. Anong ibig sabihin? Ang kapayapaan ng Diyos ay nagbabantay, nagpoprotekta, at humaharang sa lahat ng pag-aalala, takot at kalituhan nating mga tao. Hindi ikaw ang nagbabantay sa puso mo. Ang Diyos ang nagbabantay para sa iyo. Saan siya nag-iingat? Anong iniingatan ng Diyos? Tuloy niyo yung talata. Kasi himay-himay niyo lang maintindihan yan. Anong iniingatan ng Diyos? Yung ating puso at pag-iisip. Of course, yung puso, yung emotion natin, yung kaisipan, pagsusuri, pag-aanalisa ng problema. Directamente sinasabi ng Diyos, huwag kang mabalisa. Instead, pray with thanksgiving. Sapagkat siya, pag hiningi mo yung kailangan mo, lahat, bibigay niya, meron pang resulta. Pangatlo, kapayapaan na ang Diyos ang nagbabantay. Divine result. Kanina, response is trust. Paraan, response to worry. And then, nandito tayo sa divine trust. Yung tiwala na dapat ay ginagawa ng bawat isa sa atin. So remember this, ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang siya protection o papakalma o emotion. Ito ay protection. Listen to this. Ang text na ito, ang salita ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, totoo ito. Pagbabantay sa ating isip na malapit ng masira o madaling masira. Bakit nagkakaproblema sa isip ng mga tao? Mahirap kasi mag-isip pag walang isip, no? Isang tao na nabigo, magpapakasal na siya, maka-schedule na yung kasal, biglang suddenly sabi ng babae, hindi ako magpapakasal sa'yo. Iniwan yung lalaki. Ano nangyari doon sa lalaki? Kaisip, nasira ang isip. Araw-araw tumatawag sa telepono, inaabangan niya yung babae. Darating ka ba? Ganun sinasabi niya. Hindi na kayanan ng, totoo po yun, naging pasyente po namin siya doon tawag doon? Meron kasi kami tinatawag na na subject sa psychiatric nursing dati. Occupational therapy ang ginagawa. Iba yung sinabi ng lalaki, ganun yung sitwasyon. Frustration kung bakit siya nagka-problema. Hindi niya nakayaan yung sarili niya. Pero, kung mananampalataya yung lalaki, bakit nga pala sa mag-aasawa ng hindi mananampalataya? On the person, bagsak sa pagkakataon. But then again, may ganong sitwasyon, kapayapaan na hindi ito pang pakalma ng emosyon at hindi rin ibang bagay na sinasabing magiging treatment sa'yo. The result is, ito ang magkakaloob sa'yo ng protection sa iyong pag-iisip pag ginagamit mo ang salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng relaxed mental attitude. Hindi para sirain yung takot mo sa stress o pag-alala. By the way, anong binabantayan ng tao, ng Diyos? Hindi lang yung puso't isipan. Yung buong pagkatao natin, binabantayan niya ng Diyos. At sa ating isip, maging ating kalooban, ay binabantayan ng Panginoon yan. Now, ano po ang dahilan? Bakit gano'n na lang ang pagbabantay ng Diyos? Tanong na naman, no? Pag hinihimay mo talata, makikita mo yung message niyan. Anong dahilan? Bakit gano'n na lang interesado ang Panginoon
sa ating mga mananampalataya at binabantayan niya tayong pag-iisip. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa isip. Pinagkakalooban tayo ng sagot sa mga problema natin. Anong dahilan sa palagay ninyo? Nasa dulo po ng talata. Dahil sa inyong pakikipag-isa kanino? Kay Kristo Jesus. Ito po yung pinakaugat, mga kapatid, kung bakit meron tayong matatanggap na kapayapaan sa Diyos. It's because nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus. Yun ang link. Kapag ang tao ay sumuko, nag-repent, at lumapit sa Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon, sinuko niya. Hindi lang siya nanalangin, hindi lang siya nagpetisyon, kundi nagkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Mariresolve ba lahat ng kanyang problema sa buhay? Pansin niyo po ba na hindi lahat ng tao ay may ganitong kapayapaan? Siguro napansin niyo, no? May mga kapitbahay kayong wala sa Diyos, pero pag nagkakaproblema, halos mag-away, magpatayan. Exclusive kasi itong kapayapaan na to. This is primarily para lang sa mga lumapit sa Panginoon, yung nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kung gusto natin makuha yun, dapat lumapit tayo sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Ang kapayapaang ito ay bunga ng ating relationship sa Panginoon at hindi sa ating kondisyon, kalagayan. Lagi po nating tandaan na kapag pinalitan natin yung worry natin, yung pag-aalala natin ng panalangin na may pasasalamat, ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong tao dito sa daigdig. At pagkatapos, babantayan tayo, babantayan ang ating puso, babantayan ang ating isip, laban sa lahat ng uri ng pag-aalala. Dahil tayo'y nakipag-isa sa Panginoon. Napakasimple ng talata. Dapat nauunawaan natin. Hindi lang ito binabasa na huwag kang mabalisa tapos na period. Hindi mo alam kasing gagawin mo eh. Kaya nagbigay ako sa inyo ng ilang mga tanong para makita niyo yung sagot ng Diyos doon sa buhay natin. At kung may tanong na itatanong sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, ito yun. Listen to this. Hanggang kailan niyo hahayaan ang pag-aalala ang magkokontrol ng inyong puso? Samantalang kaya namang ibigay ng Diyos yung iyong problema. Tugon na hinihingi, kapayapaan na kanyang ibibigay ngayon din kapag kayo'y lumapit sa Diyos. Marami po kasi sa atin, mga kapatid, natutulog. Natutulog tayo, ang bigat ng ating isip. Kaya paggising natin, pagod tayo, pagod na pagod. Pagod na ang ating puso. Parang naghahabol tayo lagi sa buhay ng takot. Pero ngayong araw, maliwanag po ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, anak, ilapag mo na, bitawan mo na, dalhin mo sa akin ang iyong problema. Mga kapatid, hindi kailangan maghintay upang mawala ang problema para magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi natin kailangan din na maging malakas para tayo maging payapa. Hindi natin kailangan malaman ang sagot bago tayo manahimik. Ang kailangan natin, lumapit tayo sa Diyos at dadalhin ng Diyos ang kapayapaan at sagot sapagkat ito'y manggagaling sa Kanyang presensya. At kapag pinagpalit natin yung pag-aalala ng panalangin, pinagpalit natin yung takot sa pasasalamat, pinagpalit natin yung pagkabalisa sa pagtitiwala, darating ang kapayapaan. Hindi na ipapaliwanag kung di mararamdaman natin. Sapagkat, natutuwa lang po, hindi kayang tapatan ating isip, ang ating sitwasyon, pero ang Diyos kaya niyang baguhin ang ating buhay. Kaya ngayon, habang narito tayo sa presensya ng Diyos, buksan natin ang ating mga kamay, buksan natin ang ating mga puso, at hayaan po nating sabihin ng Diyos sa atin, anak, ako nang bahala. Magpahinga ka, at
hayaan ang aking kapayapaan ang siyang magbantay sa iyong puso at isipan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong umaga. Lumalapit kayo na alam namin meron kaming dalang kabigatan at takot. Pag-alala at alalahanin na minsan ay parang di namin kayang dalhin, O Diyos. Pero sa iyong salita ngayong umaga sa Pilipos, Banata 4, talatang 6, talatang 7, muli mo po kaming pinaalalahanan na dalhin sa iyo ang lahat na panalangin. Kaya ngayon, Panginoon, inaalay namin ang aming mga kamay, lahat ng aming mga iniisip, lahat ng aming pinoproblema, lahat po ng gumugulo sa aming puso. Palitan niyo, O Diyos, ang aming takot ng pagtitiwala, ang aming pag-alala ng pasasalamat. Pagkaloob mo po sa amin ang iyong kapayapaang nagbabantay, nag-iingat at nagpapalakas sa amin. Baguhin mo, Panginoon, ang aming puso at isipan ayon sa iyong looban. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aking panalangin. Amen. Sa gabi na tahimik, puso ko'y nagigising. May mga alalang dumarating. Pero sinabi mo, anak, lumapit ka, huwag mag-alala. Isuko mo sa akin. Kahit di ko maintindihan, pinipili kong manalangin. Every fear, every sigh, Lord, I'm laying them down tonight. So I pray with thanksgiving in my soul. Let your peace take control. Guard my heart, guard my mind with a love I can't define. Your peace beyond what I can understand. Lord, hold me in your gentle hands. Kapag dumarami ang tanong sa aking araw, ikaw ang sagot na walang pangamba. Sa bawat luha, may ngitin bumabalik. Pag ang presensya mo ang aking yakap. All my cares I place in you. Every breath becomes a prayer. And your calm, steady voice tells my heart you're always there. So I pray with thanksgiving in my soul. Let your peace take control. Guard my heart, guard my mind with a love I can't define. Your peace beyond what I can understand. Lord, hold me in your gentle hand. Keep me close tonight. Wrap me in your quiet light. Jesus, you calm the storm in me with peace that sets me free. So I pray with thanksgiving in my soul.